Hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, ng ating bansang pinakamamahal na Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig sa buong mundong ito na kung saan naroroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 1036 ng Wide On Ministry, araw po ng Thursday, Huwebes, April 27, 2023. Yes, ang Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the Son of Praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay so mandaling lumapit sa Panginoon sa diwa ng panalangin. Mapagmahal at mahabaging Diyos, pahintulutan po ninyo kaming lahat na kami po ay lalapit sa inyo. Sa diwa ng pagsamo at panalangin, winawalhati po namin, pinupuri, sinasamba ang iyong pangalan sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat o Diyos sa panibagong umaga, araw, panibagong kalusugan, kalakasan, panibagong pagkakataon at pagitain para sa bawat isa sa amin. Aming amataming Diyos, muli mo kaming gabayan sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Nang kami makaunawa, nang kami ay makaranas muli ng natatanging karanasan na inyo pong dinudulot sa amin. Gawanan niyo rin kami, Panginoon, ng kagalakan at gayon din o Diyos ng maayos na kalagayan po ng internet at signal upang tuloy-tuloy po ang gawain na ito. Samahan niyo kami sa buong araw, yes, upang aming may pagtagumpay, may sakatuparan lahat ng aming mga gagawin. Siyempre ang iyong patuloy na pag-iingat, pagliligtas, amin pong patuloy nararanasan. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming pagsamo at panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa kilaging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man ang lagi kong aawitan, ikaw lamang.
kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa kilaging laan. Pag-ibig mo sa'ki walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Tunay, Panginoon, na ikaw ang aming tanging pag-asa. Sa iyo nakasalalay ang aming buhay. Samahan niyo kami, Panginoon, sa pagtalakay ng iyong salita na makapagdudulot sa amin, O Diyos, ng katatagan. Gayon din ng kapanatagan at gayon din ng hamon, upang hindi lamang sa buong maghapon na ito, kundi sa lahat ng panahon kami pa'y patuloy na nakaangkla sa inyo. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa kilaging laan. Pag-ibig mo sa'ki walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Gayon din ang ating mga sarili. Well, good morning po sa bawat isa sa ating mga karaydon sa ating Panginoon. At talaga naman napakabilis ang araw at ngayon ay Thursday na naman. Pero inyo, ilang araw na lamang ay panibagong buwan na naman tayo. Yes. Kaya samantalahin natin ng bawat pagdatal at paglipas ng bawat panahon upang hindi po masayang ang mga bigay na biyaya ng Diyos sa atin. Hallelujah! Well, kumusta kayo mga karaydon sa ating Panginoon Diyos? At ating pong itoon ang ating mga puso't isipan at buhay sa ating pong tatalakayin about by faith to where we go and do. Yes, yan ang ating pong tatalakayin sa pananampalataya. Saan man tayo pupunta at ano man ang ating mga ginagawa sa araw-araw. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Inyo ho bang naranasan yung meron kayong balak, meron kayong pupuntahan? Pero pakiwarin ninyo na sa inyong paglalakbay, lalo na sa pasimula ay parang hindi ninyo o hindi natin nalalaman kung saan tayo pupunta. Yes. Para bagang naglalaro sa hangin. Yes. Ang buhay natin at gayon din ang salamisim ng ating mga isipan at gayon din ang saloobin. Well, meron mga ganyang mga pagkakataon at gayon din. May mga pagkakataon din kung ano yung plinano natin ay hindi nangyayari. Yes. At gayon din sa panahon na nandun na tayo sa course ng ating lakbayin at gawain. Kung ano pa yung hindi natin inasahan na gagawin natin ay nagagawa. Ang siyang nagagawa natin. Kung yung ating lubos na pinagandaan, very minimal yung nagawa natin. At gayon din ang output. Well, ang salalayan natin na passage sa ngayon ay masusumpungan natin sa isang
verse na napakahalaga mula sa Hebrews 11:8. Yes, na ganito po ang maliwanag na sinasabi. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, he went out, not knowing whither he went. Sa Tagalog na version, mga karaydon sa ating Panginoon Diyos, sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tanggapin ang pamana at siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Well, pinagpala tayo ng Panginoon sa verse na ito na ating pong pagsasalusaluhan. Mga karaydon sa ating Panginoon Diyos. Alam naman natin ang kasaysayan na naging buhay ni Abraham na nakatala sa Old Testament, lalo na sa unang aklat ng Old Testament, ang Genesis. Siya na tinagurian na bantayog ng pananampalataya, ama ng pananampalataya. And so many situations na kung saan ay nasubok ang pananampalataya niya mismo. Pero higit sa lahat na talaga naman na napakahirap na kanyang pinagdaanan ay yung tinawag siya ng Diyos at pinagkatiwala sa kanya ang mabigat at malawak na pananagutan na kanyang gagampanin. Yes, sa pagadiyan ng pagtatatag ng bayan ng Diyos, na kung saan ay hindi lahat ng details ng nais na ipagawa ng Panginoon o ipinagawa ng Panginoon sa kanya, lalo higit ang lupang ipinangako at upang sa ganon ay makamtan, mapuntahan ng isang lugar. Upang mapagyayaman, upang yung inaasahan ng pagiging mabuting katiwala sa buhay, at gayon din sa kalikasan at gayon din sa lahat ng kaloob ng Diyos na lupain at ang kasaganaan ng kalikasan na ito sa pasimulan ng daigdig. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, na ang biyaya ng ating Panginoon, yung pagtitiwala ng Diyos kay Abraham, at yung pagkatawag niya mismo sa kanya upang siya ay kasangkapanin sa mabigat at malawak na gampanin, yan po ay special na ipinagawa ng Panginoon kay Abraham. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, that time ay wala naman akong sana intensive at training o intensive na kahandaan. Pero nandoon ang pagtitiwala ng Diyos na si Abraham ay kanyang magagawa. At dito ay ipinapakita, mga karaydon sa ating Panginoon Diyos, ang kahalagahan ng pananampalataya, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga ho, isang puntos dito na napakahalaga na atin pong patuloy na inaarok. Sina sa buhay, unang-una ang pananampalataya at paniniwala. Yes, the importance of faith and belief in the Lord and Creator, at gayon din sa mga promises, provisions,
and inspiring words of God being extended to Abraham at gayon din sa bawat isa atin mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, sapagkat how can we go to a particular place or how can we do a certain activity or whatsoever without our faith and belief in the Lord. Kaya yan ay napakahalaga mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga ho, by faith, sa pananampalataya, yes, importante yan mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, na hindi lamang kay Abraham kundi sa bawat isa atin. Naniniwala ba tayo? Tayo ba ay sumasampalataya sa Kanya? Lalo na kung meron siyang importante na pinapagawa sa atin na ang tingin natin bilang mga tao ay parang imposible na mangyari. Well, by faith and belief in the Lord, yes, and His mandate, it will produce something productive, something extra, yes, result of our faith and belief in God, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kaya nga po, yan ay isa sa napakahalaga na nakita ng Diyos kay Abraham. Ang kanyang malalim, matibay at malawak na kapahayagan ng kanyang pananampalataya at ng kanyang paniniwala. Pangalawa ay napakahalaga mga kapatid sa Diyos ang obedience and submission. Ang pagsunod at pagpapasakop mismo sa Kanya. Na yan ay manifestasyon ng ating relasyon sa Kanya, ng ating pagrespeto, ng ating paggalang sa Kanya, at gayon din ng ating lubusan pagpapasakop sa Kanya. Well, kung sa iba ay ang panuntunan ng buhay ay obey first before you complain. Yes. Dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, kahit may mga pagkakataon naghihimutok ang ating mga kalooban bago tayo sumunod sa anumang kautusan o sa anumang inaasahan ng ating paglilingkod at paggawa. But still, at the end of the day, or within the course of that act of being obedient and submissive, still we obey and we follow. We submit the entirety of our manifestation as children of God. Di po ba mga kapatid sa ating Panginoong Diyos? Kaya nga ho dito sa ating pong tinatalakay ang pananampalataya at gayon din ang belief ay lagi pong kasama yaong obedience and submission. Ang mga ito ay kailanman ay hindi dapat na nakahiwalay sa isa't isa, kundi laging magkakaangkla sa isa't isa. Sapagkat ang kapahayagan ng pananampalataya at gayon din ng paniniwala ay yaong ating pagsunod at pagpapasakop sa Kanya, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Kaya po ay importante na lesson na pinaparating sa atin. Thirdly, kinakailangan din mga kapatid sa ating Panginoon Diyos that faith and belief with corresponding obedience and submission to where we go and to what we do every day, we need to, earnestly express also. What is that? Our complete commitment and dedication. Kinakailangan committed tayo, kinakailangan dedicated tayo sa ating pagsasaganap ng anumang katuparan at kapahayagan ng ating pananampalataya
at paniniwala at gayon din ng ating pagsunod at gayon din ng ating pagpapasakop sa Kanya. Well, nakikita sa atin supposedly ang ating lubos na commitment and dedication which it needs mga ka-ride-on sa ating Panginoon Diyos. Ang kung sino ang pinaka-priority. Yes, sa buhay natin, sa pananampalataya natin, sa ating lakbayin at gayon din sa ating paggawa. Well, in Matthew 6:33, sinasabi nga ni Jesus, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Well, importante yun mga kapatid sa Panginoon. Lagi po sana number one siya sa buhay natin. Lagi sana siyang pinaka-prioridad natin. So that our expectations, mga ka-ride-on sa Panginoon Diyos, will come unto us, so that all things will be added unto us. By God's grace, by faith, by our belief, by our complete obedience and submission, and complete commitment and dedication unto the Lord. Well, number 4 na pinapakita ng ating passage na ito at tinatalakay ay napakahalaga din na ang ating faith and belief at gayon din ang ating obedience and submission, yes, commitment and dedication, yung talaga naman na kakakitaan tayo ng determination and persistency. Well, importante po yun. Na sa anumang lakbayin, sa anumang gawain natin ay kinakailangan na meron tayong lakas ng loob. Meron tayong determinasyon at meron tayong persistency. Na sinasamantala natin ang bawat pagkakataon at bawat binibigay ni Lord sa atin na panahon, buhay, talento, resources, everything we need which indeed available to all of us from Him. Well, sa ating mga lakbayin, sa ating mga gawain sa araw-araw ay nandun ba yung ating determinasyon? Nandun ba ang ating persistency upang sa ganon kung ano man ang mga ito ay ating pong mararating ang nais natin napuntahan, nating marating at ma-realize ang magiging resulta ng ating pinakamimiti na gawain, dulot ng ating pananampalataya at gayon din ang ating paniniwala ng ating malubos na pagsunod at pagpapasakop at gayon din ang ating patuloy dinatitinag na commitment and dedication. Well, diyan nakikita mga kapatid sa ating Panginoon na kung meron tayong nais na marating, meron tayong nais na ma-accomplish in accordance to the will of God, determinado tayo. Yes, nandun ang persistency. Kahit pagod na pagod tayo, kahit merong pinagdadaanan na mahirap na mga sitwasyon, ay hindi pa rin tayo sumusuko. Determinado pa rin tayo at gayon din na kung saan ay ini-insist pa rin natin, nandun pa rin yung alab ng ating pagsusumigi upang may sakatuparan natin, hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat ng pinaglalaanan. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Ngayon nga, the question is, tayo ba ay determinado at gayon din na persistent sa lahat ng larangan ng ating mga buhay? Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, dili kanya'y tayo yung mga para bagang ningas kugon. Yes, mainit ngayon, bukas malamig.
Malamig ngayon, malamig at mainit, malamig. Meron mga paggagan, hindi mo maintindihan kung ano talaga ang level ng kanyang pananampalataya at paniniwala. At gayon din na may panahon na kung saan ay nayayambungan ng anumang alapaap ng mga problema, mga sirkumstansya na nagpapahina o nakapagpapalamig sa pananampalataya at paniniwala at gayon din ng ating pagsunod at gayon pagpapasakop at gayon din ang commitment and dedication natin. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, the importance of determination and persistency, it shall always be go on and on, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Yung bang habang nasasaktan ka, lalong determined ka. Habang nasusugatan ka, ay lalo nagiging persistent ka. Yes, habang pahirap ang pinagdadaanan mo, hindi ka sumusuko. Patuloy na lumalaban at patuloy pa rin na kung saan ay ginagawa ang nararapat sapagkat alam niya. Hindi siya nag-iisa, kundi meron siyang kaakibat lagi sa kanyang buhay sa araw-araw. Ang tumawag, ang pumili, nagsugo sa kanya. Katulad ng Diyos ni Abraham na kailanman ay hindi siya pinabayaan, kundi lagi siyang ginagabayan, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. At kung ano man na naging bunga ng pananampalataya ni Abraham, tayo ay kabilang sa mga beneficiaries nito from one generation to another generation at sa panahon na ito at gayon din sa mga darating na panahon. Well, number 5 na pinaparating na mensahe nito, the importance of direction and focus ng ating pananampalataya at gayon din ang ating paniniwala ng ating pagsunod, pagpapasakop, at gayon din ang ating commitment and dedication, determination, and persistency. We have to have that right direction in life. Yes, we have to have that gigantic faith in the Lord Jesus Christ that will move us a better person, a productive person, yes, to where we go and to what we do every day, mga kapatid sa ating Panginoon. Direction and focus. Hindi dapat na kung saan ang nakapaligid sa atin ang siyang makapagpapahina sa atin. Hindi dapat ang mga problema na ating pong kinakaharap naranasan ng siyang makapagpapahina sa atin, kundi ang mga ito ay lalong nakapagbibigay ng spiritual organic fertilizers sa ating mga pananampalataya at paniniwala at gayon din ang ating obedience and submission, dedication and commitment, and determination and persistency. Well, the question, mga kapatid sa ating Panginoon, in our everyday pursuit undertaking, do we have that right prepared, planned direction and focus? Yes, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Yes, our hope that our course, our journey, and our work every day will come into fruition because we have that right direction of that right living, right thinking, and right disposition with corresponding focus in the Lord, focus in His words, and focus in His mandate. So we as the people of God, we know how to come into the table, yes, to evaluate, to assess, and even to amend our our goals, our missions, plan of actions that we ought to do every day. Yes, may mga pagkakataon that we need to redirect. We need to refocus to that focal core of direction and focus in the Lord Jesus Christ.
Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, napakahalaga yan. Kaya nga ho, ang katulad ng magsasaka, yes, so many na kanyang pinagdadaanan hanggang makarating doon sa pagkakataon na mag-harvest. Yes, kung naging matapat, kung ginawa niya ang mga tamang pagsunod, tamang direksyon at focus, may commitment, may pagmamahal sa kanyang trabaho at gayon din na nakatingin siya sa kanya. Hindi pa nangyayari ang harvest time, nandun na sa puso, isip ang kagalakan. Ang pinakakaasam na kung saan pagsapit ng harvest. Something beautiful, something very rewarded and something, blessings, great blessings mula sa ating Panginoon. Well, ganyan sa naging buhay ni Abraham. Ang kanyang pananampalataya at paniniwala at gayon din ang kanyang buong obedience and submission at ang kanyang di matatawaran na commitment and dedication and his determination and persistency, and with that corresponding direction and focus with the guidance of the Lord and His Holy Spirit and His inspired words. Well, anumang naging plano, anumang lakbay na may nagawain, ay tunay nga naman na inaisa sa katuparan na merong katagumpayan at gayon din great reward. Kaya nga ho, si Abraham may naturingan na naging bantayog ama ng pananampalataya, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Well, kung titignan po natin ang sinasabi ng another verse, 6, chapter 11 ng Hebrews, in the King James Version, mga karaydon sa ating Panginoon na ganitong sinasabi, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Amen sa Panginoon. Hallelujah! At praise the Lord. Kaya nga po ang particular na verse na ito ay dinidescribe sa atin, mga kapatid sa Panginoon, ang usapin ng conviction, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, na ang mga ito ay bahagi po ng tinatawag na the saving faith of God. In the Old Testament and in the New Testament, the saving act of God in Jesus Christ, our Lord and Savior. That indeed, the challenge is we must indeed believe in the existence of a personal and infinite Holy God who cares for us all. Yes, mga kapatid sa Panginoon. Ang Diyos na mapagmahal, ang Diyos na magiliw, ang Diyos na merong malasakit, ang Diyos na mapagligtas. Well, napakahalaga pananampalataya at paniniwala natin na ang eksistensya ng isang Diyos na buhay, personal, infinite at gayon din banal na Diyos, na merong laging malasakit at pagmamahal sa bawat isa sa atin sa anumang panahon, sa anumang pagkakataon at sa anumang sitwasyon sa ating mga buhay. Well, gayon din ang challenge yan, we must also continue to believe, mga karaydon sa ating Panginoon.
that this God we have, He will indeed reward us when we indeed earnestly seek Him. Kapag siya ang pangunahin natin, kapag siya ang lubos nating hinahanap, pinaka-importante sa ating mga buhay, and even that utmost desire and passion of knowing Him more and more, experiencing Him more and more, encountering Him more and more, and sharing to others about Him more and more, mga kapatid sa Panginoon, that indeed our greatest reward in the joy and the presence of the Almighty God sa ating mga buhay, at gayon din sa atin bilang mga magkakapatid, bilang iglesia at bilang mga mananampalatay sa ating Panginoon. Well, He is indeed our shield, our protector. He is indeed our exceeding great reward. He is indeed our Jehovah Jireh, great provider. Our Jehovah Rapha, great healer. Our good shepherd. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, that indeed likewise we must also diligently seek God and earnestly desire every day, every moment sa ating mga buhay ang kanyang banal na presensya. Gayon din ang kanyang pagkamalapit sa atin, at gayon din ang kanyang always available na grasya na kanyang ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin, mga kapatid, sa ating Panginoon. Well, sa ating pagtatapos, mga kapatid sa Diyos, by faith to where we go and to what we do every day. Mga kapatid sa Panginoon, we need that faith and belief. Secondly, we need that obedience and submission. Thirdly, we need that commitment and dedication. Fourthly, we need that determination and persistency. Number 5, we need that right direction and focus. And 6, we need, a strategic planning and course of action. And number 7, surely goodness and mercy, that great reward, ay pagkakaloob ng Panginoon sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, with thanksgiving unto you, O Lord Jesus, we pray. Amen at amen sa ating Panginoon. Ngayon ay batiin po natin ang ilang mga kapatid natin na kung saan ay birthday po nila sa araw na ito, kapatid na Jonabel A.B. Happy birthday sa iyo, sang kaman naroon, nandyan ka. At nandyan din si Lord, gayon din ang kapatid na Ina Dasig, happy birthday. Maribel Peralta Lampito, happy birthday. Jennifer Lynn Ramiro Mumar, na nasa Holon, Israel, happy birthday po sa iyo. Obi Bernardo, yes, happy birthday. Dayan Tanggunan Sudayon ng Madela Quirino, happy birthday sa iyo. At gayon din si Jen Tangonan Castillo ng Quezon City, Tubong Pamplona, Cagayan, happy birthday. Densky Carter, happy birthday. At gayon din si Aprilina Castillo Pimentel ng Bautista, Pangasinan, happy birthday po sa inyo. At gayon din ng kamanggagawang Diaconessa Chita Framo, happy birthday po sa inyo. At gayon din sa lahat pa na hindi namin mabanggit. Yes, mula sa iba't ibang dako sa buong mundong ito, kasama na ang mga isinilang na mga sanggol. Happy birthday po sa inyong lahat. Yes, sa aming Ama at aming Diyos, inyo pong pagpalain ng bawat isa sa mga kapatid na birthday po nila at sinilang sa araw na ito. Ikaw, Panginoon, ang kalubusan ng kanilang mga buhay, lalo tigit, Panginoon, sa kanilang panahon
ng paglapit sa inyo upang magpasalamat magtalaga ng kanilang mga buhay, Panginoon. May you continue to bless them all. The family they belong, the work that they're doing every day, and more fruitful and victorious birthdays to come to each one of them. Yes, na inyo pong sila na pinagpapala, iniingatan, prinoprotektahan sa lahat po ng panahon. Sa ngalan mo, Jesus, ito po ang aming panalangin para sa lahat sa Kanya. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah. Mabuhay ka daw at pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Hinihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mo walang kapara. Ang tahanan ngayo'y nagsasaya, ay yung pagpalain sa tuwid-tuwina. Lumawig na waang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng magdiriwang ng kanilang birthday sa araw na ito, at gayon din ang mga sanggol na isinilang sa araw nito. Itsiraman natin kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Purihin po natin ang ating Panginoon at tayo po ay dumako sa ating mga panalanginan sa pagkakataon na ito. At yes, purihin po natin ang ating Panginoon sapagkat naging matagumpay po ang naganap na mass induction of the elected presidents, vice presidents, and board of directors from the 17 clusters of Barangay Molino at 3, Bacoor City, Cavite. Yes, sa lahat po ng Senior Citizen Association na sasakupan dito, to the leadership of the cluster President Linda Lau, with the presence of the Barangay Captain June Adbincula, at gayon din ang sangguniang pambarangay. Well, purihin natin ang Panginoon at naging matagumpay ito. At yes, talaga naman kahit mga senior citizen ay merong kasiglahan, merong ngiti at merong galak, at nawa ang kanilang panunungkulan simula itong July 1 sa loob ng 3 taon ay maging matagumpay at maging kapakipakinabang para sa kabuang kapakanan
ng senior citizen. Not only in this place, but throughout the Philippines. Yes, na napakahalaga lahat po ng mga senior citizens. Shout out sa inyo, mabuhay kayo at pagpalain ng ating Panginoon. Kasama pala tayo sapagkat senior citizen na pala tayo. Kapatid sa Pangagain din na shout out sa kapatid na Roy Simborio na isa rin senior citizen at officer. Salamat sa pa-ice cream mo at gayon din sa pauwi mo na blessing. Hallelujah! God bless you na gayon din ang buong pamilya dahil mainit po ay talaga naman sabi niya ay di siya pa punta nga tayo doon sa PNB at sabi ko sa isipan ko meron naman balak na magpakain ito. Halo-halo pala iniisip niya. Napakainit nga ho ng panahon ngayon at damang-dama sa kalagitnaan ng sinag ng araw ang napakainit na panahon at mag-ingat po tayo at pangalagaan natin ang ating mga kalusugan, ang ating mga buhay. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos at gayon din na kung saan ay pinag-iingat din tayo sapagkat meron naman banta ng COVID at patuloy po natin na ipanalangin ito upang sa ganoon ay tuluyan na iwakas na ng ating Panginoon Diyos. In the mighty name of Jesus, amen at amen sa ating Panginoon. At gayon din mula sa Victorious Gospel Methodist Church diyan sa bandang Mulabe Street ng Franville Village, Caloocan City, Metro Manila, na kung saan ay meron din silang request na panalangin upang ang kanilang ministry, lalo na yung kanilang feeding ministry, both spiritually and at gayon din ng blessing na pagkain ay masustina ang gawain na ito. At alam niyo po yung mga itong natatag na ito na church na mission ay karamihan sa kanila ng mga bata na kung saan ay naging produkto ng feeding ministry ng church. Kaya dahil sila ay naging produkto ng feeding ministry ng church, ay sila naman ay kinakasangkapan ng Panginoon upang sa ganoon ay makapagpatuloy ang ganitong ministry ng mga bata sa komunidad na iyan. Kaya ang iglesyang ito ay nangangailangan ng patuloy na kanilang challenge for those who are very much willing to participate in this kind of ministry by extending such support, prayer, at ang kanilang tawag nga dito ay share ko lang SKL, Food and Faith Ministry. Yes, na ito po ay gaganapin sa April 29 at gayon din regular nilang ginaganap every Saturday yung kanilang feeding ministry. At itong April 29 na at least 15 recipient na mga bata. O aming Ama at aming Diyos, may you continue to bless this Food and Faith Ministry, and feeding ministry, and even share heavy food and Bible tracts to 50 people who are indeed in need, of the Lord, at gayon din who are deeply in need of spiritual and physical sustenance. Yes, we pray, O Lord, that you will continue to touch people who will be able to extend the help for this very important ministry. In the mighty name of Jesus, bless all the children at gayon din ang council ng church na ito at gayon din ang kanilang rotational na mga manggagawa sapagat wala pa silang regular na manggagawa, pero ang kanilang puhunan, ang kanilang pinagsama-samang pananampalataya, lakas ng loob upang sa ganon ay pasinayaan patuloy ang pagtawag, ang pagpili, pagkatalaga at pagkasugo ng Panginoon sa ganitong gawain. Yes, bless the whole of Victorious Gospel Methodist Church
In the mighty name of Jesus, amen at amen sa Panginoon. Shout out sa mga 50 children na people na beneficiaries nito. Yes, hindi lamang children, kundi kabataan. Puri ng Panginoon at hallelujah, praise the Lord. Gayon din mula sa ating kapatid na Eunice Aziz. Hallelujah at praise the Lord. Ang kanyang paabot na mensahe mula dyan sa bandang California, USA. Yes, at ganito po ang kanyang mensahe. Likewise, hope everyone, everything is well. We miss your Sundays ride on the ministry. I know, Bishop, that you're super busy with your other commitments. Ingat lang, always praying for your family and ministry. May God's provision and abundance be with you always. Stay safe and healthy. Amen. Thank you, Bishop, for sharing another inspiring message of life. God bless and stay healthy and safe always. Thank you very much, kapatid Eunice Aziz Poblete dyan sa bandang California, USA. May you indeed extend my regards, prayer to the whole family. Yes, God bless you all. Purihin natin ang hallelujah. Aming Ama at aming Diyos, patuloy po kami na kung saan ay lumalapit po sa inyo upang idulog ang mga kapatid namin na kung saan ay merong mga alalahanin sa buhay na ito. Sila, aming Ama at aming Diyos, na kung saan ay lagi po na umaasa ng iyong divine intervention sa kanilang mga buhay, at umaasa kami, Panginoon Diyos, na lahat po sila ay gawaran mo ng tibay ng pananampalataya, at gayon din, o aming Ama at aming Diyos, ng kailangan nilang sustenance ng kanilang mga espiritual na pamumuhay, upang sa ganun lahat po ng may karamdaman ay sila po ay makakaranas ng kagalingan na inyo pong ipagkakaloob sa kanila, Panginoon. Iman namin, O Diyos, matukoy ang bawat pangalan ng mga kapatid na ito, ay kilala mo sila, saan man sila dako, naroroon sa buong mundong ito. Gayon din sila na nasa Pilipinas, katulad po ng kapatid na Ias Juno Espiritu Domingo ng Quezon City, Nore Bibat ng Cebu, Mirna Bennett ng California, USA, at gayon din po aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na Teresita Yumol Mendaros at Connie Abio ng Dinalupihan, Bataan, at pati ng kapatid na Ami Pianar at Pastor River Uchia ng Cebu City, at ang kanyang asawa Stephanie Rizero Uchia. Gayon din po aming Ama at aming Diyos, ang Reverend Bernard Basig na nasa USA, Reverend Dante Bong Simon na nasa USA din, Reverend Simeon Labasan Arsiaga na nasa Tarlac, Digonis Elisa Dorme Gansit ng General Trias City, Cavite, Marites Herman na nasa Japan, at gayon din ang Reverend Abet Belyesa Endon ng Quezon City, at ang kapatid na Maricel Gadit Antenco ng Hermosa, Bataan, Bernales sa Grace Mauyao Roberts at ang kanyang baby na sa kanyang sinapupunan na nasa West Virginia, ang kapatid na Florenda Roca Bernabenabua ng San Fabian, Pangasinan. Gayon din po aming Ama at aming Diyos, ang kapatid ng Hilitalud ng Mindanao, Denmark Onboy, Efren Tanglao, Sane Peña Perte, Rosemaria Magsilan, Teresita Cabrigas, mula sa Bacoor City. Gayon din po ang Isagani Pascua ng Bacoor City. At gayon din aming Ama at aming Diyos, ang kapatid na Mila de la Cruz ng Cleveland, Ohio, Jane Lumacan,
Gayon din ang kapatid na Angela Rizal Delio ng Science City of Muñoz Nueva Ecija, Lenlen Tangonan Lianyo ng San Isabela, Pedro Agallardo Tangonan Senior dyan sa bandang Marikina City, Amelita Telestra ng Talim Island B ng Honor Rizal, Doktora Pura Bawan ng Sito Balanga Bataan Heights, Chan Pulido ng Calawag Quezon, Minerva de la Cruz ng Calaca, Batangas, Nika Cruz Bagtas at Nanay Sofia Mercado ng Bataan, Damdam Abella ng Quezon City, Corazon, Navarro, Bera Navarro at Rinaldo Navarro ng Sito Balanga, Bataan at gayon din ang kapatid na Pastora Delia Agustin Valenzuela ng Qatar at lahat pa po ng may karamdamang taglay na nasa pagamutan at nasa kanilang mga bahay. Yes, Lord Jesus, ipagkaloob mo po sa bawat isa sa kanila ang lubos na kagalingan at kalakasan, mainam na kalusugan at pangatawan, ma-restore sila lubusan, Panginoon, at gayon din na patuloy mo silang pagpalain, spiritually and financially, O Lord Jesus. Gayon din aming Ama at aming Diyos na pinapanalangin po namin ng kapatid na Jonah Batyoko at ng kanyang asawa upang sila, Panginoon, ay dulutan ng kanilang magiging supling sa buhay. Marapatin niyo, O aming Ama at aming Diyos. Patuloy din po namin na kung saan ay pinapanalangin ng bansang Pilipinas sa kabuuan. At gayon din, Panginoong Diyos, lahat po ng mga bansa sa buong daigdig na ito sa inyong pangunguna at ang inyong patuloy na direktang interbensyon sa bawat leader ng bawat bansa at lahat ng mga mamamayan nito at kaakibat sa mga gawain, Panginoong Diyos, pagpalain mo sa kabuuan. Yes, gayon din, Panginoon, ng lahat po ng mga overseas Filipino workers na nasa iba't ibang bansa, pangunahan niyo't pagpalain, lalo na, Panginoon, ang mga overseas Filipino workers diyan sa bandang Sudan, Republika ng Sudan, ng North Africa, na kung saan na meron pong mga kaganapan na kung saan na ililikas po ang mga kababayan namin sapagat merong matinding problema na nangyayari diyan bagaman ceasefire sa kasalukuyan. Dalangin po namin ang kaligtasan ng aming mga kababayan at gayon din ang mga mamamayan dyan sa bandang Republika ng Sudan at gayon din aming Ama at aming Diyos ang anumang pagkilos, kahandaan ng gobyerno ng Pilipinas, lalo na ang Department of Veteran Affairs at gayon din ng sa labor at gayon din sa overseas Filipino workers. Aming Ama at aming Diyos, matagumpay na may sakatuparan po ito higit sa lahat. Ang preparasyon at kailangan ng mga kababayan namin, financially at gayon din ang panibagong trabaho. Yes, Lord Jesus, kapayapaan para sa buong mundong ito, lalo na sa mga pagipagitan nang merong mga digma nangyayari sa panahon na ito. Yes, O Lord Jesus Christ, let peace shall reign in every place, gayon din sa bawat tao sa mundong ito. O aming Ama at aming Diyos, kayo po ang siyang aming sandigan at higit na pangunahin sa aming mga buhay sa araw-araw. Be with us, Lord Jesus Christ. And we bring back all the praises and glory in Jesus' name, amen at amen at amen sa ating Panginoon. Hallelujah and praise the Lord. Purihin po natin ang Panginoon at kumusta kayo mga karaydon sa Panginoon? Kumusta ang buhay? Kumusta ang mga pinagdadaanan nyo sa lahat ng panahon? At ang Panginoon ay sumayin nyo lagi at ang Panginoon ang siyang laging magpala at magbigay sa inyo ng iba yung kalakasan at biyaya na kailangan nyo sa araw-araw. Salamat po sa inyong presence, sa inyong pag-like, sa inyong pag-follow at gayon din sa pag-share ninyo sa episode na ito voluntarily. At gayon din sa inyong mga panalangin at pagsuporta. Maraming salamat po mga karaydon. Sa ating pangangayon po ay ating pong tunghayan ng mga comments
na inyo pong ipinarating sa Wide On Ministry. How are you, my dear? Maricel Gadit ang tengko ng Hermosa, Bataan. God bless you, the whole family, at gayon din lahat po kayo dyan sa bandang Bataan. Hallelujah ang kanyang comment. Yes, emoji ng malaking puso na kanyang buhat-buhat at dumadaloy ang puso patas kay Lord. Hallelujah. At gayon din na kanyang added comment. Blessed morning po, Bishop. God bless you always. Thank you, Lord, for always being there for us. Salamat po sa patuloy na pagyakap sa amin. Thank you, Lord, for your protection, provision, and restoration. Yes, salamat po at blessed morning din at God bless you all dyan with emoji po ng panalangin. Kumusta ka naman, kapatid na Josie Rose, Evangelista Solben ng Mario Aurora Province. God bless the whole family at lahat kay Jan sa Batang Aurora Province sa kanyang comment. Good morning. God bless us all po. Maraming salamat. Wherever niyo po ng puso mo kananta ng panatagay ng panalangin. Salamat po. Good morning din. Kumusta kay Jan sa bandang Ilagan City, Isabela, kapatid na Betty Jane Osalia Bersosa. God bless you all Jan, lalo ng iyong pamilya. Yes, ang kanyang comment is watching with you po. Thank you very much. Hallelujah. How about you, kapatid na Governor B. Vilma Domingo ng Pansol, Diliman, Quezon City, Baribalila. God bless the whole family. Lahat kay Jan sa bandang Quezon City. Yes, ang kanyang comment, good morning to all of us. Bishop, maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Wherever niyo po ng puso, meron 5 stars, meron nakasulat na amen. At gayon din na kanyang emoji ng blessing at gayon din na kanyang emoji ng prayer. Merong 5 stars at meron nakasulat na blessed sa ribbon. Hallelujah. At gayon din ang kanyang inulit na emoji ng puso. At ang kanyang pagbati, have a great day. Thank you very much. How are you, my dear John, sa bandang yes, and Websi, kapatid na Cel Dios Pinto. Yes, God bless you, your family, your work, your business, at gayon din lahat kayo dyan sa bandang Nueva Ecija. Ang kanyang comment, blessed morning po, Bishop Lee Tangonan, Ma'am Gina Grace Tangonan, at sa lahat, God bless po and your family and ministry. Thank you very much likewise. Amen. Thank you, Lord, for this morning, blessed and wonderful day. Thank you, Lord, for everything and blessings to all of us. God bless us all with every po ng, yes, panalangin. Puso-puso, same. Hallelujah. Kumusta, kumare? Diakonesa Berlin Catio Sebastian ng Bungabong Nueva Ecija. God bless you, your family, and your ministry that you're doing every day. Ang kanyang comment ay good AM po, Bishop, Tita Jean, Lola Ganda, musta po kayo? God bless po. Mabuhay ang Wide On Ministry, pagpalain po tayo ng Panginoon. Yes. Thank you very much. Good morning at God bless you all dyan. Gayon din ng medyo comment ng ating kapatid na Josie Rose, Evangelista Solben, puso, meron 5 stars. At meron nakasulat na amen at gayon din ang kanyang added comment. God bless you, your family, and your ministry. Bishop, thank you very much likewise. Pinabot niyo po ng puso. Mukha ng taon na panatagayin din ang panalangin. Yes, gayon din. How are you, my dear Reverend Bernabe Maoyao ng Rizal Nueva Ecija na nakabakasyon ngayon dyan kasama kanyang asawa dyan sa bandang West Virginia, USA. God bless the whole family at gayon din ng Roberts family dyan. At pagpalain kayo ng Panginoon ang kanyang comment. Maraming salamat po, Bishop, sa mayamang mensahe ng buhay. At maraming salamat din po sa mga panalangin po ninyo sa aming pamilya, lalo na po kay Grace. Mabuhay po kayo at God bless po sa buong pamilya. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Hallelujah. Shout out sa kapatid na Neldo Nunan dyan sa bandang California, USA. God bless the whole family. Yes, lahat po kayo dyan. Kung pa gayon din Tita Cruz Navarro ng City Balanga, Batan. God bless you, the whole family. At gayon din ang inyong ginagampanan ng ministry at gayon din ang ating church dyan, Capital Methodist Church. Hallelujah. Gayon din kapatid ng Binal de la Cruz ng Calaga, Batangas. God bless the whole family.
at lahat po ng mga tagapatanggas at gayon din ang kapatid na Pastor Dato ng yes, ito ba lang Kabataan. God bless the whole family and your active ministry that you are doing every day. Well, ang kanyang comment ay salamat po nakapasok din. Kanina pa ako nakikinig pero di po makakomment. Salamat pa ng marami at God bless you. Hallelujah at welcome to God be the glory. Well, purihin po natin ang ating Panginoon Diyos at nawa ang buong araw na ito ay maging productive. At lahat po ng ating gawain sa buong maghapon ay may sagawa natin. At gayon din ako naman ay maglalakbay patungo sa Quezon City sapagkat kinakailangan po na ma-meet po ang aking kapatid dyan sa bandang Panga sa Quezon City. Meron kaming lalakarin na importante na dokumento. Purihin natin ang Panginoon kanyang pag-iingat sa mainit na panahon na ito. At gayon din kayo, mag-init po kayo at mag-ingat tayong lahat sapagkat napakainit at ibang klase ang panahon na ito. Yes, kapag tayo lumalabas ay magsuot tayo ng sombrero, kaya may daladala tayong payong at gayon din ang ating daladala na inumin. Yes, sapagkat mahirap po na tayo po yung ma-dehydrate. Hallelujah! Gayon din sa lahat po ng mga kapanood pa after this live streaming saan man kayo naroroon dyan sa iba't ibang panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At gayon din sa iba-ibang mga bansa, patuloy po kayo na pagpalain at pangunahan ng ating Panginoong Diyos. At gayon din ang added comment mula sa ating kapatid na Pastor Dato, Bishop Sapa, sama po niyo sa panalangin ang nalalapit na 2 years anniversary ng Whole World Friendship Prayer Brigade in partnership with Super Rich God. Yes, happy anniversary. Purihin natin ang Panginoon. Din ang kanyang added comment. God bless you more po, Bishop Lito, Ate Jean and Lola Biyaya and all Caraido Ministry. Thank you very much. Lord that Jesus, pagpalain po ninyo, Panginoon, ng kaganapan ng ika-2 taon na pagdiriwang ng anibersaryo ng Whole World Friendship Prayer Brigade in partnership with Super Rich God, with your continuing intervention and to bless and guide the administrator of this ministry at gayon din, Panginoon, ang lahat po ng mga nangangaral, nangunguna sa panalangin, pagpalain niyo lahat gayon din. Lahat po ng nakikibahagi sa gawain na ito, yes, i-bless mo lagi, Panginoon, at gayon din ang bawat mensahe na naipaparating upang patuloy na maikintal sa bawat isipan at puso ng bawat isa. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Gusto po ni Bishop Carding, ang vision keeper po ng Super Rich God, na mag-get together po lahat ng mga leader ng Whole World Friendship Prayer Brigade in partnership with Super Rich God. At shout out sa ating Bishop Carding, yes, ano ang pilyado niya? Carding, Sio. Yes. Gusto po ni Bishop magkita-kita po tayo sa Club Pilipino. Dinideclare po niya ang Club Pilipino bilang lugar ng mga lingkod ng Diyos. Hallelujah! At praise the Lord. Please extend my regards to Bishop Carding Sio and to all the members and pastors of Super Rich God. Hallelujah! Yes, gayon din akong sa ng pinaka-super na rich God natin in Jesus Christ. Hallelujah! Holy Spirit, at gayon din ang Diyos, amang nag-iisang Diyos, nahayag sa 3 persona pero isang Diyos, ang buong kalangitan, yes, mga libo-libong mga anghel ng ating Panginoon, at gayon din ang buong kaharian ng kingdom ng ating Panginoong Diyos in Jesus Christ, na atin pong claim, dinideclare araw-araw po, kingdom favor sa lahat sa atin, kingdom peace sa body sa atin, kingdom faith sa body sa atin, kingdom love sa body sa atin, kingdom joy sa bawat isa sa atin, kingdom hope sa bawat isa sa atin, kingdom victory sa bawat isa sa atin, kingdom overflowing grace sa bawat isa sa atin, kingdom fruitful and victorious sa 2023 sa bawat isa sa atin and beyond. Hallelujah at praise the Lord. At gayon din ang kanyang added comment, Carding Sio po. Atin po kayo, Bishop. Hallelujah. Tignan po natin kung walang kasabayang gawain na ito. Hallelujah at praise the Lord.
Well, ang abang lingkod ng Panginoon ay pansamantalang papalang po sa bati sa atin mula episode 1036 ng Ride On na Ministry mula sa Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga, mga kapatid sa ating Panginoon. May the Lord be with us for the whole day. At we miss you all. Purihin natin ang Panginoon at God bless you all. At shout out sa bawat isa atin. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At praise the Lord. Yes, purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At praise the Lord. Ang Panginoon ay napakabuti po sa bawat isa atin. Purihin po natin ang ating Panginoon. Yes, peace, shalom sa bawat isa atin.